10 taon. 10 taon na siyang nagdurusa sa loob ng malamig at madilim na selda. Si Juanito, isang lalaking inosenteng napagbintangan sa pagpatay sa anak ng konsehal ng kanilang baryo. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang pagkakakulong niya ay hindi lamang isang pagkakamali ng hustisya, kundi isang pagtatago sa isang mas madilim na katotohanan. Ngayong araw nakatakda ang kanyang paglaya. Sa kanyang paglabas mula sa kulungan, sinalubong siya ng malamig na hangin at ng mga matang mapanghusga. Wala ni isang kaibigan o kapamilyang sumundo sa kanya. Mag-isa siyang naglakad patungo sa bus terminal, bitbit ang kanyang mga gamit at ang mabigat na bagahe ng nakaraan. Pagdating niya sa baryo, walang nagbago. Ang mga bahay ay ganun pa rin. Ang mga tao ay ganun pa rin. Ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan ay ganun pa rin. Parang walang nangyari sa loob ng 10 taon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang apoy na nagliliyab. Hindi galit, hindi rin paghihiganti, kundi isang determinasyon na tuparin ang kanyang tunay na misyon. Ang hindi alam ng kanyang mga kababayo, si Juanito ay hindi lamang isang ordinaryong preso. Siya ay isang birador ng aswang, isang tagapagligtas, isang mandirigma. Ang dahilan kung bakit hindi siya pumalag nang siya ay hulihin ay dahil sa napatay niya ang prinsipe ng mga aswang. Alam niyang sa loob ng kulungan, ligtas siya mula sa kanilang paghihiganti. Ngunit ngayon, malaya na siya at handa na siyang harapin ang kanyang kapalaran. Naglakad siya patungo sa bahay ng kanyang amo, si Don Marcin, isang mayamang negosyante na may malalim na koneksyon sa mundo ng mga aswang. Siya ang nagbigay kay Juanito ng kapangyarihan at kaalaman upang labanan ang mga nilalang na ito. Pagdating niya sa mansyon ni Don Marcin, sinalubong siya ng isang ngiti. Juanito anak, bati ni Don Marcin, maligayang pagbabalik. Don Marcin, bati ni Juanito, narito na ako. Alam kong babalik ka, sabi ni Don Marcin. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Ipinasok ni Don Marcin si Juanito sa kanyang opisina. Doon ipinakita niya kay Juanito ang isang mapa ng mga lugar kung saan nagkukuta ang mga aswang. Juanito, kailangan ka namin, sabi ni Don Marcin. Kailangan mong bumalik bilang leader ng aming samahan. Kailangan mong protektahan ang aming baryo mula sa mga aswang. Tumango si Juanito. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, Don Marcin, sabi niya. Ito ang aking tungkulin. Kinagabihan naghanda si Juanito para sa kanyang unang misyon. Nagsuot siya ng kanyang itim na kasuotan. Nagdala ng kanyang mga armas, ang nagdasal sa mga espiritu. Gabayan niyo ako, bulong niya. Bigyan niyo ako ng lakas upang labanan ang mga aswang. Umalis siya sa mansyon ni Don Marcin at tinungo ang kakahuyan. Doon sinalubong siya ng mga kasama niya. Mga berador din ng aswang, handang sumunod sa kanyang mga utos. Mga kasama, bati ni Juanito. Ngayong gabi, magsisimula ang ating paghuhukom. Sinundan nila si Juanito patungo sa unang kuta ng mga aswang. Doon nakita nila ang mga nilalang nagkakasiyahan, nagpapakasawa sa dugo at laman ng mga inosenteng biktima. Sapat na, sabi ni Juanito. Tapusin na natin ang kanilang kasamaan. Sinugod nila ang kuta ng mga aswang. Gumamit sila ng kanilang mga armas, kanilang mga kapangyarihan, at kanilang mga puso. Walang awa silang pinatay ang mga aswang, isa-isa. Sa loob ng ilang oras nalinis nila ang kuta. Walang natira ng isang aswang. Magaling, sabi ni Juanito. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Marami pang kuta ang naghihintay sa atin. Nagpatuloy sila sa kanilang misyon. Nilinis niya ang bawat kuta ng mga aswang na kanilang natagpuan. Walang awa silang pinatay ang mga nilalang na ito. Hanggang sa halos maubos na sila. Ngunit sa kanilang paglalakbay, natuklasan ni Juanito ang isang lihim. Isang lihim na magbabago sa kanyang pananaw sa mundo. Nalaman niya na hindi lahat ng aswang ay masama. Mayroon ding mga aswang na mababait na gustong mamuhay ng payapa. Ngunit dahil sa kasamaan ng kanilang mga kasamahan, napipilitan silang sumunod sa kanilang mga utos. Nalaman din niya na si Don Marcin ay hindi lamang isang ordinaryong negosyante. Siya ay isang aswang din. Isang aswang na gustong kontrolin ng buong mundo. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Juanito. Si Don Marcin, isang aswang. Oo, sagot ng isa sa kanyang mga kasamahan. Matagal na naming alam. Ngunit hindi namin ito masabi sa iyo
dahil natatakot kami. Kung ganun, kailangan natin pigilin si Don Marsing, sabi ni Juanito. Kailangan natin tapusin ang kanyang kasamaan. Bumalik sila sa mansyon ni Don Marsing. Doon kinompronta nila siya. Don Marsing, sabi ni Juanito, alam na namin ang iyong lihim. Alam namin isa kang aswang. Ngumiti si Don Marsing. Kung ganun, wala na akong itatago pa, sabi niya. Oo, isa akong aswang at ako ang magiging hari ng mundong ito. Nagsimula ang labanan. Si Juanito at ang kanyang mga kasamahan laban kay Don Marsing at sa kanyang mga alipores. Sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ang kanilang ipinaglalaban. Ipinaglalaban nila ang kalayaan ng mundo. Ngunit si Don Marsing ay masyadong malakas. Madali niyang natalo si Juanito at ang kanyang mga kasamahan. Wala kayong laban sa akin, ang sabi ni Don Marsing. Ako ang pinakamalakas sa lahat ng aswang. Sa huling sandali, may isang liwanag na bumaba mula sa langit. Isang liwanag na umigay kay Juanito ng kapangyarihan. Hindi ako susuko, sabi ni Juanito. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Sinugod ni Juanito si Don Marsing. Sa tulong ng liwanag, nagawa niyang talunin ng aswang. Bumagsak si Don Marsing sa lupa. Patay. Pagkatapos tumingin si Juanito sa kanyang mga kasamahan. Tapos na. Nagawa na natin ito. Ngunit alam ni Juanito na hindi pa ito ang katapusan. Alam niyang marami ang aswang na nagtatago sa dilim. At alam niyang kailangan niyang protektahan ang mundo mula sa kanila. Kaya't nagpatuloy si Juanito sa kanyang misyon. Naging isang tagapagligtas siya. Naging